Handa na raw si Vice President Sara Duterte na maupong Pangulo kung sakaling bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mawalang humpay na korupsyon na naggaganap sa bansa. Dagdag pa nito na hindi na dapat questionin ang kanyang kahandaan dahil na ipresente niya ang sarili noong tumakbo siya bilang Vice Presidente ng bansa kung saan sa batas ay siya ang nakahanay na papalit sa Pangulo. Sinabi pa ng Vice Presidente na mayroon itong sinumpaan na marapat na idepensa at ipreserba ito sa anumang paraan. There is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At trinoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Handa ring samahan ni Duterte si Pangulong Marcos na sumailalim sa drug test para mabura ang mabintang sa kanya na ito ay gumagamit ng iligal na droga. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a addict. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila. The question on the capacity and the decision-making capacity of the President is dated November 25, 2025. Therefore, the test must be taken November 25, 2025. Kasi ngayon yung tanong, hindi naman ang tanong nung 2021 eh. Hindi ma-dated 2021 yung tanong. Ang sinasabi ni Senator Amy last Sunday? Last Sunday yun. Mahilig lang kasi yung palasyo ba na i-gaslight yung mga tao at ilihis yung usapan. Una nang sinabi ni Palace Communications Undersecretary Claire Castro na pawang mga supporters ni Duterte ang malakas na nagpapanawagan na magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos para makaupo sila sa pwesto. Samantala, naniniwala ang bitiranong broadcast journalist na si Arnold Clavio na ang mga tiwali sa pamahalaan ang posibleng makinabang sakaling magbitiw o mapatalisik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Clavio, hindi niya maunawaan kung bakit may mga panawagan para sa pagbibitiw ng Pangulo, lalo na't nakikita umano niyang nagsisikap ang administrasyon na tugisin at imbestigahan ang mga nasa likod ng malakihang katiwalian sa gobyerno. Giit niya, dagdag pa ni Clavio, kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, matitigil ang isinasagawang investigasyon at matutuwa at magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Samantala, ayon kay Attorney Claire Castro, dadami ang Mary Grace Piatos kung sakaling maging presidente si VP Inday Sara Duterte. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo.
Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Ito yung mga nakalista ko sanang tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian-military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Iba po ang sinasabi ng Konstitusyon. Tama po na siya po ang next in line and succession kapag ka po legal ang pagkakatanggal at pagkaka-remove sa Pangulo sa pwesto. Iba naman po yung nag-a-anticipate at sa gitna ng mga isinisigaw ng kanyang mga kaalyado o ng mga supporter na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Magkaiba po yun. Nung tinanong si Sara, halimbawa pong mag-resign ang presidente, handa po ba kayong mag-take over bilang presidente? Nung una, ang sagot ni Sara Duterte, ayaw kong pag-usapan yan, baka magkagulo ang Pilipinas niyan. Ay mukhang naturuan si Sara Duterte ng kanyang mga supporters. BP, dapat ang sagot mo, sabihin mo handa ka, kasi ito na yung pagkakataon na makaupo ka. Ito na yung pagkakataon na maagaw natin ang kapangyarihan. Ipakita mo sa publiko na handa kang pumalit kay PBBM. Nung una kasi, kahit si Sara Duterte naaalangan sa sarili niya eh. Pero mukhang nung sinabihan na ng kanyang mga siguro ni Gloria Arroyo, sinabihan siya, nila Vic Rodriguez, siguro inadvisean siya, nila Lambino, BP, magsalita ka uli, sabihin mo, ready ka. Handa ka. Di ba? So biglang ngayon, mayroong interview kay Sara Duterte, ang sinasabi ni Sara Duterte, handa daw siya. Handa daw siyang pumalit bilang president kasi siya naman daw talaga yung first siya yung first in line sa succession. Kaya nung tumakbo daw siyang vice presidente at present niya ang sarili niya sa tao, handa talaga siyang maging presidente ng Pilipinas. Wow! Feeling president na si Sara. Feeling president na. Porket may mga ugong-ugong na posibleng mag-resign si PBBM, yon? Ang mensahe na ngayon ni Sara, ready akong magpresidente. Dati, ang sabi niya, ayaw niyang mag-comment yan kasi magkakagulo ang Pilipinas. Kaya lang, parang lumabas siya doon, hesitant siya, reluctant siya. Hindi maganda yon sa pagiging vice president. Dapat ipakita niya sa mga tao. Siya ang susunod na presidente pag nag-resign ang presidente. Ngayon, tinuruan yata siya ng mga yung mga nakapaligid sa kanya. Nagbago ng messaging si Sara. Sabi na ni Sara Duterte, handa ako. Kung mag-resign ang presidente, handa akong pumalit. Kasi sabi niya, siya ang first sa line ng succession. Kaya handa siyang maging presidente kung mag-resign ang president. Kaya lang, tinanong si Yussi Claire Castro, ano daw bang magiging reaction? Sabi ni Yussi Claire Castro, okay, kung handa siyang maging presidente, handa naman kaya ang mamamayang Pilipino sa mga Mary Grace Piatos na naman. Oo nga naman. Handa siya na maging presidente. Ang problema, handa ba ang Pilipinas na maging presidente siya? Wala. Madudurog ang Pilipinas. Madudurog. Yung sabi ng isang DDS, sino yon? Yung doktor, sabi, si BP Sara lang, pag naging presidente, ang makakapagkulong sa lahat ng yan. Mga kabunyo, nabasa nyo ba yon? Yan daw mga na yan, Marcos, Romualdez, ang makakapagpakulong lang daw niyan ay si Sara Duterte. Kaya dapat daw talaga si Sara na ang maging president. Sabi nung doktor,
Ha? Parang sa kanila, kung si PBBM hindi kayang ipakulong yung mga sila Romualdez, pero pag si Sara Duterte daw ang naging presidente, wala yan. Lahat daw yan makukulong. Oo nga, makukulong si Romualdez. Pwedeng makulong pa si PBBM. Pero makakaligtas naman si Chis Escudero, makakaligtas naman si Joel Villanueva, makakaligtas naman si Bongo, makakaligtas naman si Jingo Estrada. Kumbaga, ipapakulong ni Sara yung mga kalaban niya sa politika. Pero yung mga kakampi niya tulad nila Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, ay wala yan, maliligtas yan. Kaya wala eh. Yung mga kaso ni Bongo, mawawala na yan. Yung mga kaso ni Chis Escudero, wala na yan. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na kapag naging presidente si Sara ay maipapakulong yan sila Romualdez, pwede kasi kalaban niya yan sa politika. Pero yung mga kakampi niya naman tulad nila Chis Escudero, wala na yan, mababali, wala na yung mga kaso niyan. Sila Diskaya, wala na yan. Wala na yan. Yung mga kaso nila Diskaya na yan, wala na. Kasi kakampi nila yan. Kaya ito? At saka, lalong titindi ang korupsyon. Kasi alam naman natin, si Sara, 125 million nga, naubo sa 11 days. Naubo sa 11 days yung 125 million. Pag naupo si Sara, ang korupsyon, baka dubli pa sa nangyayari ngayon o triple pa. Mas malala pa yata yan kaysa kay Duterte. Mga kabunyog, kaya yung sinasabi na handa na daw si Sara na maging presidente, wala eh. Handa na siya kasi atat na sila. Pero ang bansang Pilipinas hindi handa sa tulad ni Sara. Wawasakin na dudurugin na talaga niya ng Pilipinas. Ngayon pa nga lang, nakikita na natin, grabe na ang bansa natin. Hindi na natin alam kung paano tayo makarecover. Pag si Sara Duterte, wala. Durog. Wasak ang Pilipinas. Natotoo lang. Yung sinasabing mapapakulong niya sila Romualdez, yes, mapapakulong niya sila Romualdez, pwedeng sila Marcos. Pero, makakaligtas naman sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada, yung mga Diskaya. Yan. At ang mamamayagpag na naman yan, pag presidente si Sara, sila Marcoleta, Ruben Padilla, Bongo, Bato, Amy Marcos. Ay, mga kabunyog. Na-imagine nyo? Handa na daw si Sara maging presidente. Handa ba ang Pilipinas na si Sara ang maging presidente? Imagine nyo na lang, ang mga mamamayagpag, Marcoleta, Bongo, Bato, Ruben Padilla, Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, yan ang mamamayagpag. Arroyo, yan. Tapos makikita nyo na naman, makikita nyo yung mga yung mga vloggers ng DDS. Ano naman yan, mamamayagpag. Yung mga Banat Bay na yan, sila Trixie Cruz Angeles, sila Lorraine Badoy, Eric Celis. Ay! Sus, na-imagine nyo kung anong mangyayari pag presidente na si Sara? Handa ba ang Pilipinas sa ganoon? Kasi handa na daw si Sara na maging presidente. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ay. Kaya ito? Kung ngayon, galit tayo sa korupsyon, pag si Sara ang presidente, triple pa yata ng korupsyon ngayon. Si Sara Duterte kasi, mga kabunyog, mga kababayan, nung una, ayaw niyang mag-comment doon sa issue na may tinanong kasi siya ng media, anong masasabi mo, BP Sara, doon sa kapag, just in case lang, mag-resign si PBBM o mapaalis sa pwesto si PBBM, ready po ba kayong mag-take over? Ang sagot ni Sara, no comment siya, ayaw niya mag-comment. Kaya lang, dun yata sa kanyang mga supporters, hindi nagustuhan yung sagot niya na yon. Kasi gusto ng kanyang mga supporters ipakita o sabihin ng Vice Presidente na handa na ito. Sabihin, gusto nila ang maging sagot ni Sara Duterte, handa ako. O ngayon, nagpa-interview ulit si Sara, sa pangalawang pa-interview niya, binago niya na yung sagot niya.
no? Kung dati ang sagot niya ay ayaw niyang mag-comment, ngayon talagang sinasabi niya na handa daw siya. Sabi niya, ready siya na pumalit. Kaya ito, parang ang lumalabas, nakaabang ang Vice Presidente. Kaya nag-react ngayon ang Malacanang, si Claire Castro, si Yusek Claire Castro. Kasi siyempre, ang reaksyon ng Malacanang, daw ito? Parang atat na atat. Parang atat na atat, pabanger si Sara Duterte na mapatalsik si PBBM. Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, hindi maganda sa Vice Presidente na parang sinasabi niya na nakaabang siya. Sabi ni Yusek Claire Castro, hindi magandang impression ito na ang Vice Presidente ay nagsasabi ng ganon. Parang inaabangan niya na talaga na ang Presidente ay mag-resign. Ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, dapat hindi nagsasabi ng ganon ang Vice Presidente. Kasi parang lumalabas, atat na siya, abanger na siya na mapatalsik o mag-resign ang Presidente. Hindi raw ito maganda kasi Vice Presidente yan, dapat sinusuportahan niya ang administrasyon. So, hindi siya dapat nagsasabi na hinihintay niya ang pag-resign ng Presidente o na mapaalis ang Presidente sa pwesto. Ayan, handa na po ba kayo? Anyway, ginagawa talaga yan ni Sara Duterte para ipakita sa kanyang mga supporters na handa siyang pumalit sa Presidente kung sakaling mapatalsik ito. Yun naman ang gusto ng kanyang mga supporters kumbaga ito, pagpapalakas ito ni Sara Duterte ng loob ng kanyang mga supporters. Kasi parang humina yung loob ng kanyang mga supporters nang sabihin niyang ayaw kong mag-comment sa bagay na yan. Pero actually, tama yung una niya na ayaw niya mag-comment kasi unprofessional at saka unethical sa Vice Presidente na sasabihin mong handa siyang pumalit sa Presidente. Kaya actually, yung una niyang statement, yun sana yung tama o professional na sagot ng isang Vice Presidente. Hindi naman yung parang inaabangan mo na mapatalsik o mapaalis ang Presidente, nakaabang ka na. Kaya lang ang gusto kasi ng mga supporters niya, mapataas yung moral nila at ipakita ni Sara na handa siyang pumalit sa Presidente kung mapatalsik ito. Sa katunayan, may comment din si Sara na hindi maganda. Hindi maganda ang dating. Kinokomentaryuhan ito ng mga netizens kasi ang comment ni Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, comment niya ito tungkol dito sa mga kumakalat na extra mga military junta, mga extra constitutional na actions or movements. Ang comment niya, any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So, kung gusto nila na gumalaw sila, lalabas sa konstitusyon, nasa kanila yon. So, parang ang ang lumalabas dito, parang ini-encourage pa ni Sara Duterte, Vice Presidente ka ng Pilipinas, parang ini-encourage mo yung mga extra constitutional na tulad ng military junta. Kaya anyway, yan yung dahilan bakit medyo hindi nagustuhan ni Yusek Claire Castro yung mga komentaryo na yan ni Sara Duterte. Sa bagay, ano naman ang inaasahan ni Yusek Claire Castro sa Vice Presidente? Talagang matagal na yan na atat na pumalit sa Presidente. Lahat nga ginagawa na nila kung ano-ano na panawagan nila, people power, military junta, kudeta, withdrawal of military support.
Lahat na yan. Actually, si Sara, halimbawa, nung September 21, nandun siya sa Japan. Habang nagkakaroon ng mga kaguluhan yung kanyang mga supporters, nagtatangkang baka mapatalsik na si PBBM sa pwesto. Mayroon nga mga mayroon nga mga nagsasabi, nasa Japan ang Vice Presidente, pero kapag napatalsik na, babalik na para manumpa. Laging ganun yung senaryo nilang nakikita, manunumpa na ang kanilang leader. Papalit na, no? Kaya lang, ngayon na naman, ganun na naman ang senaryo nila na nakikita. Actually, nung November 16 to 18, ganun na naman. Ang mga DDS, nagpo-post sila na manunumpa na, maghanda na kayo sa panunumpa ni VP Sara. Mapapatalsik na ang administrasyon. Hindi na naman nangyari. Ngayon na naman, patuloy pa rin sila sa ganyang mga kaisipan o pangarap. Kaya lang, maraming beses na nilang pinangarap yan, wala namang nangyayari. Wala namang nangyayari. Ang mahirap din kasi, bakit hindi nagtatagumpay yung mga pagpapatalsik kay PBBM? Isang bagay, or ito nga ang mayor na bagay, bakit hindi mapatalsik si PBBM? Bakit hindi napipersang mag-resign? Kasi, yung iniisip, kung susundin mo ang konstitusyon, papalit ang Vice Presidente, si Sara Duterte. Ang kaisipan ng maraming kababayan natin, panatiliin na lang muna si PBBM kaysa naman pumalit si Sara Duterte. Kumbaga, mas nakikita ng marami na magiging problemado ang bansa, hati-hati ang bansa, instability. Lalong magiging magulo ang bansa kapag si Sara ang naging presidente. Kaya, kumbaga, kahit napakarami ng issue kay PBBM, hindi pa rin masuportahan yung constitutional succession na pumalit ang vice presidente kasi ayaw nga sa vice presidente. Kaya yan yung pero syempre ang kampo ng mga Duterte, yung kanilang mga kaalyado, talagang gustong-gusto na nilang mailuklok na si Sara Duterte. Lalo yung mga senador na mga may kaso ngayon sa anomalya sa flood control. Lalo na sila Bato na ngayon nakaamba ang warrant of arrest galing sa ICC. Lalo na yung mga kongresista ngayon na nai-involve sa tulad nila Saldico. Talagang gusto nila maipwesto na si Sara Duterte. Yan lang ang magliligtas sa kanila. Kaya lang, syempre, hindi papayag ang taong bayan sa ganyan. Yan ang malinaw dyan. Mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga yung sinasabi ko sa aking mga vlogs na itong mga susunod na araw ay medyo ang krisis sa politika sa bansa natin ay magiging matindi talaga. Ngayon, kaliwat kanan. Kung napapansin natin ang mga balita, napapansin natin ang mga nangyayari, kaliwat kanan ang mga press conferences, kaliwat kanan ang mga kumakalat na mga narratives. Limbawa, si Senador Ping Lacson, kasasabi lang ni Senador Ping Lacson, talagang kumpirmado, lumapit sa kanya, talagang kinakausap siya ng mga official ng military, karamihan dito retired, pero syempre mayroon din yung kausap na active. Ngayon, yung mga na yan, kinakausap siya na suportahan ang military junta. At inaalok pa nga siya na maging bahagi ng itatayong military junta. So, talaga yan? Seryoso. Tapos ngayong araw, nakita natin, mayroon na namang press con yung kasama si Attorney Alex Lacson sa nakita kong nagsalita Yung grupo ng nananawagan naman ng Transitional People's Council. Kaya naman to? Iba naman to, panawagan na to, Transitional Council naman. Kaya lahat ng itong mga sinasabing military junta, pati nga yung sinasabing reset, government reset na papangunahan din ng military at ang iluluklok na caretaker ay si Ramon S. Ang. Lahat ng ito, ang senaryong nakikita niyan ay pag hindi na kaya ni PBBM, ito ay mapwersang mag-resign, ay anong ipapalit?
ano nang mangyayari sa bansa. Ang isang bagay na malinaw dito, walang consensus. Walang malinaw na pagkakaisa na kung mag-resign si PBBM, mapwersa itong mag-resign dahil sa mga tindi ng problemang ito, walang consensus. Kahit si Sara Duterte ngayon ay umamin na kapag napatalsik si PBBM at kung siya magti-take over siya, sabi ni Sara Duterte, ayaw niya munang pag-usapan yan, magkakagulo ang bansa. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga dumarating ang bansa natin sa crossroads. Dumarating tayo dun sa talagang Kasi palala ng palala ang krisis sa politika, kanya-kanya na ngayong latagan. Yung mga military, may karamihan retired military pero may kausap din yan ng mga active na military. Pinupropose nila military junta. Kung hindi man military junta, yung tinatawag nilang reset, military pa rin ang backing, kudito pa rin, pero ang ilulukluk na ngayon, caretaker government. Mayroong ganon. Si Ramon ang pinupropose nila. Nagsalita na dyan si Baguio City Mayor Magalong, sabi niya okay siya doon sa ideya na yon. Sila Attorney Alex Lacson, may press con kanina, pinapanood ko, People's Council, Transitional Council naman ang pinapanawagan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi nito, ang nagpapagulo ang mga vlogger lang. Hindi rin kasi halimbawa ako, dinidiscuss ko lang naman to, pinapakita ko lang anong nangyayari. So ngayon, kung titingnan nyo mga kabunyog, ano ang sitwasyon dito? Sa nangyayari ngayon, halimbawa, talagang ang kampo rin ng mga Duterte, talagang nakikita nila na kailangang itong kampo ng mga Duterte, mayroon silang coordinated na plano talaga na ito na yung pagkakataon na makaupo si Sara. Kasi nakikita nila problemado si PBBM. Yun ang tingin nila. Yun ang tingin nila sa sitwasyon ng bansa. Kaya kung makikita natin, ako nga ang nakikita ko. Alam nyo kung sinong nakikita kong dito sa mga galawan ng Arroyo? Ay ng Duterte? Si Arroyo. Mukhang ang alyansa ngayon, Duterte Arroyo. Duterte Arroyo. Bakit Duterte Arroyo ang nakikita ko? Tingnan nyo ang mga nangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Tingnan nyo ang nangyayari. Yung paglabas kay Gutesa, sino ang nasa likod niya? Si Mike Defensor. Sinong nasa likod niyan? Mike Defensor, di ba? Tapos, kung titingnan din natin, si Saldico, nagtatago sa ibang bansa, sino sa tingin nyo ang tumutulong sa kanya? Sinong tumutulong sa kanya? Ang abogado niya, si Roy Rondain. Alam nyo kung sino yan si Roy Rondain? Abogado yan ni Mike Arroyo. Ni First Gentleman. Abogado yan si Roy Rondain. Yan ang abogado ngayon ni Saldico. So parang pinahiram yung abogado, Parang pinahiram ng Arroyo. Oy, Saldico, si Roy Rondain ang anuhin mo. Magaling yan na lawyer. Lawyer namin yan. Lawyer ng pamilya. Ngayon, nakita nyo. Sino ang tumutulong kay, sino ang naglabas kay Gutesa? Si Mike Defensor. Alam naman natin si Mike Defensor. Si Mike Defensor, tao talaga yan ng Arroyo noon pa. Nung panahong si Arroyo ang presidente, little president si Mike Defensor. Napaka ma-influensya niyan sa Arroyo noon. Tagapagtanggol siya ni Gloria. Ang daming iskandalong dinaanan si Gloria noon. Ang nagtatanggol noon kay Gloria, talagang sobra ang pagkaloyalista kay Gloria Arroyo, si Mike Defensor. Sino ngayon ang nasa likod ng Gutesa? Mike Defensor. Yung mga rallies nung sa iglesia at saka yung sa EDSA PPM, hindi naman kinaila ni Mike Defensor yun, tinanong siya. Ikaw ba'y nasa likod pasimuno ng mga destabilisasyon? Sabi ni Mike Defensor, hindi. Ako lang naman ang nag-o-organize ng mga rallies. Kaya makikita natin, si Gloria Arroyo,
ang mga Arroyo, hindi naman sila hindi naman si Gloria magaling na politiko yan. Hindi siya gumagalaw na lantaran na siya mismo. Alam niyo si Gloria mapagtimpi yan. Mapagtimpi. Naalala niyo nung unang lumabas yung speaker si Martin Romualdez. Nung hindi pa nabibiyak yung Team Unity Hindi pa nabibiyak yung Uniteam. Yung alyansa ng Romualdez, Marcos, tapos Duterte, Arroyo, ano pa yan, intact pa. Sino ang speaker ng Kamara? Si Romualdez. Sino ang pinakakanang kamay ni Romualdez, pinaka-senior na leader ng Kamara, sunod sa kanya? Si Gloria Arroyo. Ang posisyon niya, senior deputy speaker. Di ba? Kasi noon, gusto sana ni Gloria siya ang mag-speaker. Pero siyempre, nandiyan naman si Martin Romualdez, pinsan niya ng presidente, edi si Romualdez. Si Romualdez ang ginawa. Pero, okay lang kay Gloria. Total, naman sila? Sama-sama sila. Duterte, Marcos, Romualdez, Arroyo. Pumayag siya na okay, senior deputy speaker siya. Pero, nung medyo nakikita na nila Gloria Arroyo, si Gloria magaling mag-analyze yan. Magaling sa politika yan. Hindi naman yan nagsasalita. Hindi yan mabuka Nasa likod lang ng mga pangyayari. Nung nakita ni Gloria na mukhang ang 2028, hindi si Sara ang imamanok ng Romualdez at Marcos. Si Romualdez ay tatakbo. Nakikita na ni Sara yan, ay ni Gloria yan. Inisip nila Gloria, palitan si Romualdez bilang speaker. Yan na yung kudeta. May planong kudeta noon na si Romualdez ay papalitan. Nalaman niya ni Romualdez. Ay siyempre hindi papayag si Romualdez. Anong ginawa? Tinanggal si Gloria bilang senior deputy speaker. Nagalit ngayon si Sara. Kasi mentor ni Sara, si Gloria. Kumbaga, ang sinusunod ni Sara, si Gloria. Nang tinanggal si Gloria noon bilang senior deputy speaker, anong ginawa ni Sara? Nag-resign siya sa lakas. Tinawag niya na noon si Romualdez na ang baluslos. Di ba? Yan yung nangyari dyan. Pero, anong ginawa ni Gloria? Lumaban siya kay Romualdez at sa Marcos? Hindi. Kasi alam ni Gloria yan, kung lalaban siya sa Marcos at sa Romualdez, dudurugin siya. Alam niyang dudurugin siya. Kaya anong ginawa ni Gloria? Nandun lang siya, okay, tinanggal ako, di okay. Kinalaunan nga, pati yung posisyon na deputy speaker, hindi na senior, tinanggal pa rin siya. Pero lumaban ba si Gloria? Hindi. Nandyan lang. Hindi siya lumalaban kay Romualdez, hindi siya lumalaban kay Marcos. Pero sa loob-loob niya, darating ang time, si Sara din ang uupo. Kaya hindi siya bumibitaw kay Sara, nagtataya siya dyan, nagsusugal siya dyan. Ayaw niya lang, sa mga mainit na laban na to, lantaran siyang magpapakita na Sara siya. Kasi, baka hindi na siya mabigyan ng mga pondo, proyekto sa distrito niya. Alam naman ni Gloria yan. Dudurugin siya ng Marcos at Romualdez, lalo na ngayong mainit ang laban. Kaya ang ginagawa niya, nakikipag-ugnayan siya sa Sara, ay sa Duterte, kasi alam niya, darating ang time, nakakaupo si Sara. Kung mag-resign si PBBM, Sara yan, o kaya kung hindi man, sa 2028, si Sara yung malakas na pambato. Sino ngayon yung maingay? Sino ngayon yung magalaw na gumagalaw para sa kanya, sa Arroyo? Si Mike Defensor. Si Mike Defensor. Kasi tao niya yan si Mike Defensor. Ano na ngayon ang ginagawa nila Mike Defensor? Hindi man inaamin ni Mike Defensor na destabilisasyon ang plano nila, ang malinaw dyan, coordinated yung mga galaw na yan. Yung kay Gutesa na yan. Gutesa. Mike Defensor dyan. Yung mga rallies, Mike Defensor na naman yan. Kay Saldico, malamang lang sino ang nagkumbinsi kay Saldico na bumaliktad na. Malamang, Royo yan sa pamamagitan na naman nila Mike Defensor. Sino ang lawyer ngayon ni Saldico? Roy Rondain, abogado ni First Gentleman Mike Arroyo saka ni Mikey Arroyo. Nakikita nyo na yung connect mga kabunyog, mga kababayan?
Nakikita nyo na yung connect. Kaya, si Arroyo, sa panahon ngayon na ang Duterte ay papabagsak, ang isang pwersa sa politika na hindi kumakalas sa Duterte ay si Arroyo. Kaya lang, ang style naman ni Arroyo, hindi niya rin lalabanan ang Marcos at Romualdez head on. Hindi. Kasi alam niya ang politika. Matagal na yan na alam ni Arroyo. Oh, matagal niyan, master niya yan. Sino ang gumagalaw ngayon? Sila Mike Defensor. Sino ang abogado ni Saldico? Si Roy Rondain na abogado ng mga Arroyo. Abogado ni First Gentleman Mike Arroyo. Abogado nila sa mga kaso nila. Nakukuha niyo mga kabunyog, mga kababayan. So, kaya sa tingin ko, Duterte Arroyo ang alyansa sa 2028. Sa ngayon, ang ginagawa ni Gloria, nakikita niya ang oportunidad, papahina na si Marcos. Kasi sa tingin niya, kaliwat kanan ng kontrobersya. Darating ang time, ano rin yan, either na mapwersa yan mag-resign. Alam nyo naman si Gloria, paano napatalsik si Erap? Magaling si Gloria ang gumalaw pag mga ganyan. Eh di ba napatalsik si Erap? Sino ang mga politikong gumalaw para mapatalsik si Erap? Si Gloria. Sino ang nagkausap sa mga politiko na kumalas na tayo kay Erap? Gloria. Sino ang kanyang gumalaw na mga tao noon sa Kongreso? Si Mike Defensor, kongresista pa noon. Spice Boys. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ito ang nangyayari dito. Kaya, sa totoo lang, ang galawan ngayon, nakikita ko ang pansinhan ni Gloria dyan. Tingnan nyo nung nag-celebrate ng anniversary ng Office of the Vice President. Sino ang mga Vice Presidents na nandun? Imbitado dun ang mga Vice Presidents, ha? Nandun ba si Lenny? Wala. Vice President dati yan si Lenny. Buhay, sino pa ang mga Vice Presidents? Si Noli Di Castro, hindi pumunta doon. O wala doon. Sino lang ang Vice Presidents na nandun? Si Erap at saka si Gloria. Di ba? Si Erap at saka si Gloria ang nandun sa anniversary ng Office of the Vice President. Nakita nyo naman siguro yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang unseen hand dito ay Arroyo. Arroyo. Sa pamamagitan nila Mike Defensor. Kahit yung tumutulong kay Saldico, at least ang abogado ni Saldico, abogado yan ng Arroyo. Abogado. Anyway, mga kabunyog, sa sitwasyong ito, talagang nakikita siguro ng kampo ng mga Duterte at ng mga Arroyo na pahina ng pahina yan si PBBM. Darating sa point, magre-resign yan. Parang another strada. No? Another strada. At ilulukluk dyan si Sara. Kaya lang, makikita rin natin na hindi magiging madali ang pag-upo ni Sara. Tanggap yan ni Sara mismo. Ito, pakita ko sa inyo. Ito mga kabunyog. Kapag nag-resign si PBBM, ito, sabi ni Sara, tinanong siya ng media. Ayan media, just in case mapatalsik si PBBM sa pwesto, are you ready to take over? Ang sagot ni Sara, November 23 ito, kahapon. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niya. Kita nyo? Alam ni Sara yan. Inamin niya mismo na tinanong siya ng media, halimbawa pong just in case mapatalsik si PBBM, are you ready to take over? Sabi niya ayaw niyang pag-usapan yan. Bakit ayaw niyang pag-usapan yan? Kasi pag napatalsik si PBBM, papalit siya, magkakagulo. At least alam niya. Yan din yung balita sa isa pang ito. VP Sara, sakaling mapatalsik si PBBM, magkakagulo tayo. Yan. Di ba? Yan yung yan yung isang talaga.
Bakit magkakagulo? Kasi hindi siya tanggap ng tao eh. Ang tanggap lang sa kanya yon mga pro-Duterte. Pro-Duterte. Pagdating sa mamamayang Pilipino, wala. Sa ngayon pa lang, kita nyo, yung sabi ko, kaliwat kanan ngayon. Habang nakikita nila na parang si PBBM darating sa point na mabibreak magbi-breakdown. Kasi kung hindi niya na kayang pamunuan ng bansa dahil sa kaliwat kanang korupsyon na ito, ang political crisis ay darating sa point na pahina ng pahina si PBBM. Pag napersa siya na mag-resign, umapaalis sa pwesto, ang iba-ibang grupo nag-o-offer ng alternatives eh. Kung mga military, gusto nila military junta. Mayroon ding proposal ang mga military. Sige, kung ayaw nyo ng military junta, reset tayo ng gobyerno. Ilukluk natin si Ramon S. Ang. Pero ang maglulukluk pa rin dyan sa caretaker government na yan, military pa rin, military back. Another na naman yan. Kinumpirma yan ni Senador Ping Lacson. Hindi ko chismis yan. Kay Ping Lacson, sabi niya, oo, kinausap nga ako eh. Kinausap ako, gusto nila, suportahan ko yon. Ang gusto pa nga nila, kapag binuo yung military junta, ilagay ako sa council o sa junta. Ibig sabihin nito mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga kung titingnan natin, alam ni Sara na hindi katanggap-tanggap sa maraming Pilipino na pumalit siya kay PBBM. Kaya lalong tumitindi ang political crisis natin. Kumbaga, kung si PBBM ay malagay na talaga sa sitwasyon na kasi hindi siya tatantanan yan. Ang daming ngayon. Ngayon lang, mayroon na namang video si Saldico. Malamang si Saldico, marami pang ilalabas yan. Hanggang kailan kayang depensahan yan ni PBBM? Si Martin Romualdez, hindi natin alam ang niyan. Baka pag nasukol si Martin Romualdez, ay mag-ala Saldico rin. Ganun din si Amina Pangandaman. Hindi natin alam kung anong sasabihin nila sa investigasyon sa kanila. So, kung mga kabunyog, mga kababayan, sa sitwasyon na yan, papalit ba si Sara Duterte? Nang tinanong si Sara Duterte, inamin niya mismo. Sakaling mapatalsik si PBBM, magkakagulo. Kaya ayaw niya. Sabi niya, ayaw ko munang pag-usapan yan. Yan ang sabi ni Sara Duterte. At least alam niya. Just in case mapatalsik si PBBM sa pwesto, are you ready to take over? Ayan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Kita nyo? Alam niya eh. Walang consens. Kumbaga, hindi ito tulad nung panahon ni Erap. Nung panahon ni Erap, nang napatalsik si Erap, yung mga tao na ayaw na kay Erap, nagkaisa, o sige, ipalit na natin ang Vice President. Hindi ganyan ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ganyan. Maano mga kabunyog, iba ang sitwasyon ng bansa natin sa ngayon. Nung si Erap ay nalagay sa krisis dahil doon sa mga korupsyon din sa panahon niya, tapos naging whistleblower si Chavit Singson, tapos nabastos na ang Malacanang, ginawa ng inuman ni Erap, barkadahan, mga kabunyog, mga kababayan, nagkaroon na ng impeachment sa kanya, ayaw pa buksan yung second envelope, yung Bilarde account, wala na, hindi na kaya ni Erap na mamuno. Ngayon, ano ang napagkaisahan ng mamamayan? Ibig sabihin, at least yung iba-ibang mga grupo na laban kay Erap, ano ang napagkaisahan? Sige, paupuin na natin ang Vice President. Yung military noon, nagkaisa, i-withdraw na ang support kay Erap, sila ang Angelo Reyes, winidraw na yung support kay Erap, sinuportahan na si Gloria. Si Panfilo Lacson, wala nang nagawa, PNP chief noon, winidraw na rin yung support. Withdrawal of support yun. Sino ang linagay na mauupo? Si Gloria Arroyo, Vice President nung panahon na yon. Kahit yung mga progresibo, kahit yung simbahan, buhay pa noon si Cardinal Sin, buhay pa noon si Cory Aquino, napagkaisa, sila, okay sila na si Gloria Arroyo ang pumalit. Kaya kaagad-agad pinasumpa si Gloria ng Korte Suprema ng Chief Justice ni Hilario Davide, kung maalala natin. Ibig sabihin, may consensus noon nung nakita na wala na yan si Erap.
nagkaisa noon na paupuin na ang Vice President, yung constitutional successor. So ngayon, pero ngayon wala eh. Kahit si Sara ang constitutional successor, mas marami ayaw sa kanya. Kung ayaw man ng mga tao kung sakaling hindi na kaya ni PBBM, just in case, hindi na kaya ni PBBM at mapatalsik siya, ayaw ng marami kay Sara. Ang gusto lang kay Sara, yung supporters niya. At sila, hindi magiging, walang consensus para sa kanya. Walang consensus. Kaya medyo mga kabunyog yan ang pagkakaibahan ng sitwasyon ng bansa natin ngayon. Yung kinalalagyan natin ngayon na sitwasyon ay naiiba kaysa noon. Iba ito. Iba ito. Kahit nung panahon ng EDSA People Power 1, ayaw na ng tao kay Marcos Sr., okay, yung ipapalit si Cory. Suportado ng simbahan, suportado ng military, suportado ng mamamayan. So walang issue doon. Pagkapatalsik kay Marcos, ang gusto ng tao, sige, Cory Aquino tayo. Malinaw yon. Nung EDSA 2, ganun din. Ayaw na ng mga tao kay ERAP, ang military nag-withdraw na ng support. Sila Angelo Reyes, si Ping Lacson, PNP chief, wala nang nagawa, nag-withdraw na rin ng support. Ang simbahan, nanawagan na rin ng pagpaparesign kay ERAP, pagpapatalsik. Ganun din ang mga progresibong grupo, mga cause-oriented group, civil society, lahat nagkaisa. Ang kanilang napagkaisaan, paupuin na ang Vice President. Si Gloria Arroyo yun. Ngayon, walang ganyan. Kaya ngayon, kaliwat kanan yung mga proposal. Kung hindi na kaya ni PBBM, military junta na. O kaya, caretaker government, si Ramon S.A. O kaya Transition Council. Wala. Kaya, sa totoo lang, kahit si Sara Duterte ang constitutional successor, magulo yan. Hindi papayag ang mamamayan na maupo si Sara. Kaya nga, naghahanap ng ibang ng ibang alternative mabukod kay Sara. Yan yung kaya nga may naglalatag ng military junta, may naglalatag ng Transition Council, mayroon isa pa. Mag-resign din si Sara. Ibig sabihin, pareho magre-resign. Marcos sa Duterte magre-resign pareho. Pagka ganyan ang nangyari, Constitution, ang nakalagay sa Constitution, Section 8, Article 7, Senate President ang papalit. Pero, acting President lang. Magpapatawag siya kaagad ng election, special election. Ngayon, sa senaryong ito, ang isang kapansin-pansin, mga kabunyog, mga kababayan, ang napapansin ko, itong mga pro-Duterte, nakakakita na ng senaryo na, parang magtatagumpay tayo. Kung hindi man tayo ang makapagpatalsik kay PBBM, parang sa tindi ng krisis, magre-resign si PBBM, ihanda na natin si Sara Duterte. Kaya ngayon ang nangyari, hapon may nakita akong pagtitipon ng mga supporters ng Duterte. Nagbuo sila ng bagong movement o koalisyon. Ang tawag nila, Save the Philippines Movement. Nandun lahat. Nakita ko si Mike Defensor, si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, si Silvestre Bello. Nandun yung mga leaders ng yung mga leaders ng Duterte. Yung sila Jimmy Bundok, basta nandun sila lahat. Nagpatipon sila kahapon. Ang tawag nila sa bagong movement na binuo nila, Save the Philippines Movement o Save the Philippines Coalition. Ano ang purpose nila? Sa totoo lang mga kabunyog, ang napanood ko yung mga speeches nila, ang sinasabi nila, wala na. Hindi na kayang mamuno ng gobyernong ito ni PBBM. Kaya ang sabi ng mga nagtipon-tipon, sundin na natin ang konstitusyon kapag nangyari yon. Iluklok natin si Vice President Sara Duterte kasi siya ang constitutional successor. Kumbaga, makikita nyo mga kabunyog, naghahanda ang kampo ng mga Duterte ng senaryo na hindi na kaya ni PBBM, just in case mapatalsik na siya or mag-resign siya, dapat si Sara Duterte ang papalit. Talagang ipaglalaban nila yan.
yan yung gagawin nila. Kaya ngayon, nagbuo sila ng grupo, Save the Philippines. Kumbaga, nakakatanaw na sila ng senaryo na posibleng ang mag-resign si PBBM or mapatalsik ito, kaya dapat handa si Sara. Ngayon, kung mayroong mga kontra kay Sara, lalabanan nila. Yan yung yan yung nakikita ko. Ewan ko kung nandun si Argo. Nakita ko kahapon, nagtipon-tipon. Ano sila? Nandun si ang nakita ko, may mensahe si Ibasco, yung leader nila. Pinanood ko. Ang ano talaga nila, ang nakikita nila, palala ang sitwasyon. Kaya lang, mayroon daw mga grupo, na ayaw sundin ang konstitusyon. Siyempre, ang tinutukoy nila dyan, itong mga nananawagan ng Transition Council, itong military junta, itong reset. Ang sabi nila, may mga grupo na pag nag-resign si PBBM, ayaw nilang si Sara ang pumulit. Kaya lang, yan ay hindi nila pwedeng hindi sundin. Kasi yan ang nakalagay sa konstitusyon. Yun. Kaya sabi ng mga nag-organize ng grupo na yon, Save the Philippines Movement daw, ipaglalaban nila ang konstitusyon. Kaya, ano nga ito mga kabunyog? Magkakapukpukan ito. Kasi pag nag-resign si PBBM or just in case mapatalsik si PBBM, hindi magiging smooth ang pag-upo ni Sara. Haharangin niya ng mamamayan. Haharangin niya ng mamamayan. Kaya lang, ito namang grupo ng mga Duterte, kaya sila nagbuo ng bagong movement. Ang tawag nila Save the Philippines Movement daw, para pag dumating yung panahon na mapatalsik si PBBM o kaya mag-resign si PBBM, siguraduhin nila mailuklok si Sara. Gusto nila, handa sila doon. Sino man ang ayaw sumunod doon na pag iluklok si Sara, lalabanan nila. Ang problema, sino ang mas marami? Sila na gustong iluklok si Sara o yung mga tao or grupo na ayaw kay Sara kahit na siya ang constitutional successor? Sa tingin ko, mas marami yung ayaw kay Sara eh. Halimbawa kasi, pag nag-resign si PBBM, yung mga pro-Marcos, hindi naman papayag yan na si Sarang pumalit. Papayag pa sila na si Soto, ang Senate President, ang pumalit, pero hindi Sara. Yung mga Transition Council, yung mga nananawagan ng Transition Council, yung nananawagan ng military junta, hindi naman yan papayag na si Sara din. So, ibig sabihin, mas marami ang grupo, mas malakas ang persa ng mga ayaw kay Sara. Kaya sa bandang huli, kahit si Sara sa tingin ko, mapipersa rin yan, na kilalanin na lang na, sige, kung nag-resign na si PBBM, kahit ako, hindi na lang, wag na lang, magkakagulo ang bansa. Ano na lang, Senate President na lang ang i-recognize natin. Magpatawag na lang ng special elections. Pwede yun. Kaya lang, ito kasing mga supporters ng Duterte, hindi sila papayag. Pagkakataon na ito na mailuklok si Sara, bakit hindi natin ipaglaban? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang mangyayari dito, ang political crisis natin, palala ng palala ito. Kaya anyway, ako nakikita ko tong senaryo na to. Kaya nung nakita kong nagbuo sila ng grupo kahapon, Save the Philippines Movement daw, pinapakinggan ko yung mga speeches nila. Pinapakinggan ko. Sabi ko, mukhang naghahanda itong mga Duterte supporters. Nakakatanaw sila ng senaryo na parang mapipwersa si PBBM mag-resign. Papasiguraduhin nila na si Sara ang maupo. Kasi ito yung constitutional successor. Nakita nyo nung nag-guest si Vic Rodriguez doon sa programa ni Carmina Constantino. Ayaw ni Carmina Constantino na maupo si Sara. Sabi ni Carmina Constantino, bakit maupo si Sara? Siya rin nga mismo. May mga issue ng korupsyon. Korupsyon nga ang dahilan. Kaya nananawagan na mag-resign si PBBM tapos papaupuin mo si Sara. Galit ngayon galit si Vic Rodriguez. Sabi ni Vic Rodriguez, i-abandonan nyo ang konstitusyon? Hindi nyo susundin ang konstitusyon? Yung mga ganun na yung sinasabi ni Vic Rodriguez Sumukhang nakatunog si Vic Rodriguez na hindi sila nakakasiguro na pag nag-resign si PBBM, umapatalsik si PBBM, smoothly,
magtatransisyon, Vice President, constitutional successor, hindi. Mukhang natutunugan nila yon. Kaya ang ginawa ngayon ng mga kampo ng Duterte, naghahanda sila. Dapat talaga maganda pala tayo. Magbuo tayo ng movement para ihanda na kung mag-resign si PBBM, siguraduhin si Sara ang maupo. O yun. God save the Philippines. Umano. Ha? Sino ang tanong, sinong sasama sa kanila? Sabi ni Muntik, tikbalang. Ha? Kaya, sa totoo lang mga kabunyog, kahit si Sara Duterte nagsabi na, kapag just in case lang, mapatalsik si PBBM, papalit ba siya? Ang sabi niya, ayaw kong pag-usapan yan, sabi ni Sara Duterte. Kasi, magulo yan. O, yan o. Ito o. Sabi niya, just in case mapatalsik si PBBM sa pwesto, are you ready to take over? Tanong ng media. Sabi niya, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Yun. Kaya, pero itong mga DDS supporters, sila Mike Defensor, Vic Rodriguez, Jimmy Bundok, nakita ko. Si Ungab, nakita ko rin sa pagtitipon kahapon. Si Ungab, si Bello. Ibig sabihin yan, galing pa ng Davao sila Bello, pumunta ng kompleto sila. Yung mga sila Mike Defensor nandun. Talagang sila, nagbubuo na sila ng God, nung Save the Philippines movement daw. Save the Philippines movement. Anyway, abangan natin. Pero, sa totoo lang, tulad ng nasabi ko, mahina na ang pwersa nila. Kaya lang, totoo rin yun, pag nag-resign si PBBM, just in case mapatalsik ito, ipaglalaban ng mga pro-Duterte yan, si Sara ang maupo. Kaya lang, ang tanong, kaya ba nila? Mukhang mas marami ang taong ayaw kay Sara eh. Ha? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.